Kapag may sumabog na hostage crisis sa isang mall, o kaya may nag-riot sa gitna ng kalsada, ano ba yung unang naiisip mo na kailangan para masolve yung gulo? Kadalasan, naisip agad natin na kailangan ng maraming pulis, di ba? Yung mga may malalaking baril, mabilis na sasakyan, mga ganyan. Oo nga parang sa mga pelikula. Pero alam mo ba na kung titingnan yung kasaysayan at mga opisyal na investigasyon, mahigit 60% ng mga kapalpakan sa mga matitinding insidente ay hindi dahil sa kulang sa armas o tao. Grabe yung 60%. At madalas naguugat yan sa maling pamamahala at yung tinatawag nating cognitive bias o yung maling pag-iisip mismo ng mga otoridad. Tama. Kaya para sa iyo na nakikinig na yon, ang misyon natin sa masusing pagsusuri na ito ay buksan ang mismong mga manual na ginagamit sa incident management. Partikular na yung sa dispute resolution and crisis management. Kasama na yung mga protocols ng Philippine National Police. Kasi ang kadalasang pagkakamali natin sa pag-unawa sa pamamahala ng krisis ay yung paniniwala na sapat na yung tapang lang eh. Na parang basta matapang ka, okay na. Oo, pero kapag sinuri natin yung mga dokumento, makikita natin na ang bawat galaw sa ground zero ay hindi dapat nakadepende sa emosyon. Meron niyang napakasensitibo at mahigpit na arkitektura na sinusunod. At kapag gumuho yung istrukturang yan, lalo na sa paggawa ng desisyon, mismo yung mga rumeresponde pa ang pwedeng magpalala ng trahedya. Eksakto. Kaya nga bago natin malaman kung paano inaayos ang gulo, kailangan muna nating himayin kung ano ba talaga ang tawag sa nangyayari. Okay, himayin natin ito kasi para sa ating mga nanonood lang sa balita, yung mga salitang emergency, crisis at disaster, parang iisa lang ang ibig sabihin yan, di ba? Pare-parehong masamang balita. Parehong kailangan ng ambulansya, kumbaga. Oo, pero sa loob pala ng isang command center, hindi lang yan usapan ng pagpili ng salita. Ito ay isang mathematical na pag-trigger ng jurisdiction. Hindi lang siya klase ng wika, ito ay pag-activate ng protocol. Halimbawa, kapag dineklara ng isang opisyal na emergency ang sitwasyon, ang mensahe niyan sa sistema ay kaya pa itong resolbahin ng mga naka-duty na tauhan. So parang sunog sa isang bahay na kaya pang apulayin ng 3 truck ng bumbero sa lugar nyo. Tama. Ngunit kapag nag-transition na ito sa isang crisis, na galing nga pala sa salitang Griego, na ang ibig sabihin ay paghihiwalay o pagkaputol, ibig sabihin niyan nasira na yung normal na pamamalakad ng komunidad. Ibig sabihin, hindi na kaya ng mga regular na nagpapatrolya lang. Oo, kailangan mo na ng mga espesyal na unit, yung mga negosyador, tactical teams o kaya bombed squad. So kung ikukumpara natin ito sa pagmamaneho, teka, tama ba tong analohiya ko? Yung emergency ba ay parang bigla ang pagputok ng gulong? Tapos ang krisis ay kapag nawalan ka na ng preno habang nasa pababang kalsada? Magandang analohiya yan. At kapag umabot na tayo sa disaster o sakuna, Ayun, yung disaster naman ay kapag bumangga na talaga yung sasakyan at kailangan na ng ambulansya at tow truck. oo, kasi sa disaster, nag-iiba na naman ang rules of engagement. Dito na papasok yung Republic Act No. 10121 o yung Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. At kapag ideklara na ang disaster, ang ibig sabihin sa legal na aspeto, naubos na yung kapasidad ng lokal na pamahalaan, di ba? Eksakto. Wala na silang sariling resources, kaya yung batas na ito ang otomatikong maglilipat ng kontrol pupunta sa national level. May 4 na thematic areas yan: prevention, preparedness, response, at rehabilitation. Yan yung nagdidikta kung paano bubuksan ng pondo at kung sino ang mamumuno. Kasi ang pagdedesisyon kung kailan itataas ang antas ng insidente, yan madalas ang pinakamahirap na sandali para sa isang leader. Bakit? Anong mangyayari kung masyadong maagang ideklara? Kung maaga masyado, mag-aaksaya ng malaking pondo ang gobyerno tapos lilikha ka pa ng unnecessary panic sa mga tao. Pero kung masyadong huli naman, Mauubos ang oras at baka maraming mamatay dahil kulang na sa kagamitan. tama. Kaya para hindi maging hulaan ang ganitong desisyon, ginagamit ang tinatawag na Incident Command System o ICS. Ayun, yung ICS.
Kasi isipin mo, kapag nasa ground zero ka, nandun yung hepe ng pulisya, nandun yung military commander, pati mayor nandun. Sa papel, gagamit daw ng unified command. Pero sa totoong buhay, hindi ba nagkakaroon ng too many cooks in the kitchen? Yung nagbabanggaan ng mga ego. Oo, kasi sanay silang lahat na sila yung nasusunod eh. Paano ba napipigilan yung pag-aagawan nila ng mikropono sa gitna ng gulo? Ang nakakabilib dito ay yung mismong mekanismo ng ICS para durugin ang ego ng mga lider sa pilitang binubuo ang iisang Incident Action Plan o IAP. So walang ahensya ang pwedeng kumilos laban sa napagkasunduang plano na yon? Wala. At para masiguro na iisang boses lang ang naririnig ng publiko at ng kalaban, isa lang ang pwedeng magsalita sa media, ang Public Information Officer o PIO. Wait, akala kong yung PIO ay parang tagabasa ng press release. Hindi, napakahalagang tactical na posisyon yan. Sa isang hostage taking, kinokontrol ng PIO ang daloy ng impormasyon para literal na gutumin ng kalaban sa atensyon na gusto niyang makuha. So hindi lang siya nakikipagtsikahan sa mga reporter. Pinipigilan din niya ng may lumabas na sensitive info. Parang yung mga kamag-anak na nagpo-post sa social media. Tama, kasi baka mabasa ng hostage taker sa loob. Oo nga, delikado. Speaking of taktika, may isa pang grupo sa loob ng ICS na sobrang nakatawag ng atensyon ko sa manual. Yung tinatawag nilang Red Team. Yung mga devil's advocate? Oo. Para siyang konsepto sa cybersecurity na ginamit sa police strategy. Paano nagiging solusyon yung grupo na ang trabaho sirain yung mismong plano nyo? Kasi nag-ooperate sila na parang mga white hat hackers. Pero imbes na computer, ang hinahack nila ay yung mga plano at taktika ng incident commander. So, sa planning stage pa lang, nandun na sila para hanapin yung butas. Eksakto. Sila ay mga subject matter experts na walang ibang misyong kundi tignan kung saan sasablay yung plano. Hindi sila inilagay roon para maging mabait o magbigay ng moral support. Grabe, ang hirap siguro ng trabaho nila. Magpapanggap sila bilang adversary, isang terorista, o nagwawalang mob at walang awang wawasakin ang mga assumptions ng command team sa loob ng war room. Kumbaga, mas gusto na nilang mapahiya at matalo yung incident commander sa loob ng tent dahil sa red team, kaysa bugong bansa ang mapahiya sa aktual na krisis? Mas magandang umiyak sa training kaysa duguin sa labanan, di ba? Oo nga. Pero teka, dito na magiging sobrang kaabang-abang ang usapan kasi kahit may red team ka pa, tao pa rin ang nagpapatupad nito. Paano sa kultura nating mga Asyano na may matinding paggalang sa nakakataas? Yung konsepto ng saving face. Opo, hindi ba napakahirap para sa isang nakababatang expert sa red team na sabihin sa isang general na, "Sir, palpak po yung plano nyo." Diyan nagkakaroon ng problema. At kung titingnan natin ang datos, kahit may perfectong ICS manual, madalas pa rin nauuwi ang response sa tinatawag na critical incidents. Oo, kaya napakahalagang suriin natin yung 2007 review ng mga critical incidents na nasa sanggunian natin. Kasi ipinapakita doon na kapag pumalpak ang operasyon, hindi yan dahil naubusan ng bala. Ano ba yung lumabas sa datos doon? 32% dahil sa maling procedures, 30% dahil sa palyadong management. So management at procedures pa lang, mahigit 60% na agad. Oo. Tapos may 16% sa decision-making at isa pang 16% ang nakaugat sa maling assumptions o stereotyping. Yan yung sinasabi ko, na tao pa rin ang nagkakamali. Pero linawin natin sa mga nakikinig. Kapag sinabing critical incident, hindi ito otomatikong malaking krimen na may sumabog na bomba, di ba? Tama. Hindi laging may hostage-taking. Nagiging critical incident ito kapag bumagsak yung kalidad ng responde kumpara sa inaasahan ng komunidad. Minsan nga, patuloy lang na pagbabaliwala sa maliliit na reklamo. Parang yung case study sa United Kingdom kina Fiona Pilkington at David Askew. Yung sa anti-social behavior na kaso. Oo, hindi yung tungkol sa terorista. Di ba si Fiona, na may kapansanang anak, nakaranas ng walang tigil na pangaharas sa mga kabataan sa lugar nila sa loob ng 10 taon? 10 taon silang binabato at tinutukso. At ang naging matinding failure ng pulisya doon,
Tinrato nila ang bawat tawag, bawat pagbato sa bintana bilang hiwalay na maliit na insidente ng vandalism. Hindi nila nakita yung malaking pattern dahil sa maling stereotyping na, mga pasaway na bata lang yan. Yan yung 16% na failure dahil sa assumptions. Dahil hindi na-activate yung tamang protocol, nauwi ito sa pagpapataywakan ni Fiona kasama ng anak niya sa loob ng nasusunog na sasakyan. Grabe, ang sakit pakinggan nun. Dahil lang sa maling pag-isip, nasira yung tiwala ng buong bansa sa pulisya. Pero may kaso din na baliktad naman ang nangyari. Sobrang kumpiyansa naman yung nagdala ng kapalpakan. Yung sa student protest sa Millbank sa London, yung 2010 ba ito? Oo, yun nga. Ang assumption nila doon, based sa intel, isa lang itong tipikal na mapayapakang marcha ng mga 10,000 kabataan. So naging kampante sila. Hindi nila na-scale ng tama yung ICS nila, hindi nag-deploy ng sapat na riot police. Eksakto, biglang umabot sa 50,000 yung dumalo at nagrayot. Pinasok at sinira nila yung headquarters ng partido ng gobyerno. Naparalisa ang pulis, hindi dahil malakas ang kalaban, kundi dahil naging tamad silang mag-isip kapag nagbago na ang sitwasyon sa ground. Dito natin malinaw na nakikita kung paano gumagana yung utak natin sa ilalim ng matinding pressure. Kapag nasa gitna ng krisis, may natural na tendensyang utak na gumawa ng mga shortcuts. Imbes na logical na mag-isip, bumabalik sa prejudice. Mga maingay lang na estudyante ito, uuwi din yan maya-maya. Oo, tapos magugulat na lang siya na susunog na yung gusali. At may isa pang mapanganib dyan, yung takot sa tinatawag na excessive accountability. Yung decision paralysis, parang naiisip nung commander. Kapag nag-utos ako ng dispersal, tapos may namatay, ako ang makukulong. Tama. Kung hindi ako gagalaw, pwedeng isisi sa protocol. Ang ganap pag-iisip, pinapararali sa buong sistema. At alam mo ba, sa crisis management, may 3 yugto yan. Preparing, managing, at restoring public confidence. Tapos yung pag-restore ng tiwala yung pinakamahirap, di ba? Oo, kasi kapag nakita ng publiko na mas inuna mong protektahan yung karera mo kesa ilingtas sila, wasak na yung policing by consent. Hindi na sila magtitiwala sa'yo sa susunod na krisis. So kahit may perfecto tayong ICS sa papel at may red team pa, hindi pa rin sapat para pigilan yung operasyon na pumalpak. Paano natin tatanggalin yung guesswork? Paano mo i-override yung utak ng rumeresponde na balot ng takot at bias? Diyan pumapasok yung pagpilit sa sistema na maging proaktibo sa tulong ng mga assessment tools. Kung babalikan natin yung kaso ni Damilola Taylor at yung Ipswich prostitute murder sa UK noong early 2000s. Napakabilis nung naging responde doon, di ba? Napaka-proaktibo. Hindi na nila hinintay na uminit ang ulo ng publiko at gumawa ng mga teorya sa media bago nila inilatag ang ICS. Naintindihan ko yan sa level ng management. Pero paano sa mismong pulis na nakatayo doon? Yung kaharap yung nagwawalang biktima o yung taong may hawak na kutsilyo sa tulay? May tinatawag tayong Crisis Assessment Tools. Nandyan yung Triage Assessment Form o TAF at Crisis Triage Rating Scale. Sa TAF, inoobliga yung responder na bigyan ng rating na 1 hanggang 10 ang sitwasyon, tama ba? Base sa emosyon, kilos at pag-iisip ng biktima. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, hindi lang yung administrative requirement, may neuroscientific na layunin yan. Kapag nasa gulo ka, may sumisigaw, nagiging aktibo yung amygdala ng utak mo. Yung bahagi na responsable sa fight or flight response natin? Oo, pero kapag pinilit mo yung rumeresponde na huminto at mag-compute ng score mula 1 hanggang 10, halimbawa, level 8 ba ang pagwawala niya, puwersahang inililipat ng utak yung paggana nito mula sa emosyonal na amygdala papunta sa prefrontal cortex. At yung prefrontal cortex ang responsable sa logic at obyektibong pagdedesisyon. Eksakto, kaya nawawala yung panic. Ang husay nun, ha? Pero wait, nagbubukas ito ng isang tanong. Hindi ba delikado na baka mawala yung simpatiya natin? Paanong mawawala? Kasi kung ang pulis nakaharap sa taong kakamatay lang ng pamilya, tapos ang nasa isip lang ng pulis ay kung 7 o 8 ba ang ilalagay niya sa form,
Hindi ba magiging malamig na robot na lang sila na tumitingin sa biktima bilang math problem? Valid na pagpuna yan. Totoong marami ang nagiging manhid sa serbisyo. Ngunit ang malupit na katotohanan ay ito, sa kasagsagan ng krisis, ang empatiya na walang kaakibat na mahigpit na istruktura ay nakakamatay. Nakakamatay. Paano? Isipin mo kung ang responder ay madadala sa sobrang awa at iiyak na lang din kasama ng biktima, imbis na tumawag ng backup o mag-secure ng perimeter, mas marami ang mapapahamak. Oo nga, no? Parang nagpadala na rin siya sa panic. Ang mga form at checklist na yan ay nagsisilbing guardrails o bakal na harang sa gilid ng bangin. Nililimitahan nito yung pagiging emosyonal mo para magawa mo yung trabaho mo ng tama. Sa oras ng sakuna, ang malamig at obyektibong kalkulasyon ang pinaka-epektibong anyo ng pagmamahalasakit. Grabe. Napakabigat pero napaka-totoong pananaw niyan. Bumabasag sa madalas nating napapanood sa pelikula. Minsan, kailangan mong maging mechanical para makapagligtas ng buhay. Kailangan mong maging isang makinang hindi pumapalya. Kaya bago tayo tuluyang magtapos, isummarize natin yung naging paglalakbay natin sa masusing pagsusuri na ito. Nakita natin na ang krisis at disaster ay hindi lang labels kundi mga switches ng kapangyarihan at pondo. Nandyan din yung ICS na dumudurog sa ego ng mga ahensya, yung PIO na kumukontrol sa impormasyon at ang red team na sumisira sa plano bago pa man ito maging mitya ng buhay. At nakita din natin kung gaano kabilis bumagsak ang sistema dahil lang sa utak ng tao. Yung pagiging kampante, yung bulag sa pattern, kaya gumagamit ng rating scales para puwersahin ang utak na manatili sa lohika kaysa kainin ng takot at emosyon. Kaya ang tanong ngayon, paano mo magagamit ito sa buhay mo kahit hindi ka pulis o bumero? Oo nga, para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, kung may malaki ka mang proyekto sa negosyo na nagkakagulo na, ang unang hakbang ay hindi paghanap ng masisisi, kundi pagtatalaga ng malinaw na incident commander para tapusin agad ang laban ng ego sa opisina. At bago kayo maglunsad ng produkto, bumuo kayo ng sariling red team sa kumpanya. Bigyan nyo sila ng lisensya na butasin yung ideya nyo sa meeting room pa lang bago pa ito durugin ng merkado. Ayon, kapag naiintindihan natin kung paano nililikha ang kaayusan mula sa gulo, nagkakaroon tayo ng abilidad na manatiling matatag kahit nagpapanik na ang lahat sa paligid. Pero may isa akong malaking katanungan na gusto kong iwan sa inyo na hindi natin nakita ang sagot sa anumang librong pinag-aralan natin ngayon. Ano yun? Sa dami ng mga checklist, proseso at rating scales na ginawa para maiwasan ang human error, tayo ba ay humuhubog pa ng mga leader na kayang mag-isip sa labas ng kahon kapag wala na sa checklist ang sitwasyon? O tuluyan na tayong gumagawa ng mga robot na manager na magaling lang sumunod sa manual ng sunod-sunod kahit habang nasusunog ng lahat ng nasa paligid nila? Pag-isipan niyo yan. Maraming salamat sa inyong malalim na pagtutok at pagsama sa masusing pagsusuri na ito. Hanggang sa muli.